kakulangan ng supply ng bigas. Ano nga ba ang epekto ng El Nino sa Pilipinas? At paano natin ito maiiwasan o mapaghahandaan? Malalakas na ulan, pagguho ng lupa, isang malupit na panimula ang hatid ng La Nina phenomenon sa Pilipinas sa bagong taon. Ang La Nina na naghahatid ng mas malakas kaysa sa pangkaraniwang ulan ay bahagi lang ng mas malaki pang weather phenomenon, ang El Nino La Nina Southern Oscillation o ENSO. Dahil sa pagkakaiba-iba ng temperatura sa iba't ibang bahagi ng mundo at sa pag-ikot ng ating planeta, may mga pagkakataong nagkakagulo-gulo ang mga klima. Yung El Nino, no, siya yung warming ng temperature ng tubig sa Pacific Ocean. So pag may El Nino sa Pilipinas, ibig sabihin nun, relatively dapat tuyo. Pero pag yung partner naman niya, nag-La Nina, na nagkakaroon ng cooling ng temperature sa Pacific Ocean, ibig sabihin nun, sa Pilipinas, usually basa siya. Setyembre ng taong 2009 nang hagupitin ang Pilipinas ng lupit ng Bagyong Ondoy. Bilyong pisong halaga ng mga ari-arian ang winasak nito. Andaan ang buhay na kinitil. Halos mabura sa mapa ang ilang lugar tulad ng Marikina. Kabaligtaran ng inaasahan, ang El Nino na karaniwang nagdudulot ng hindi pangkaraniwang tagtuyot ay nagdala ng mas malakas na ulan at pagbaha. Oceanographic phenomenon siya na inaapektuhan niya yung atmosphere. In the process, normally, kapag may El Nino sa Pilipinas, dapat tuyo tayo, di ba? Pero tatandaan mo, noong September 2009 at saka October 2009, El Nino year sa Pilipinas yan. Dapat tuyo siya. Pero noong September 2009, ito yung Bagyong Ondoy. At noong October 2009 naman, ito yung Bagyong Pepeng na nagpabaha sa Metro Manila, nagpabaha sa Northern Luzon. So sa Pilipinas ngayon, yung ating El Nino, hindi na siya relatively na laging tuyo. So yung El Nino natin ngayon, noong 2009, nagsimula siyang basa. At nung matapos siya noong June 2010, actually natapos naman siyang tuyon-tuyo na. Ito yung normal na El Nino. Makalipas lang ang ilang buwan, ang baha at putik ay pinalitan naman ng mga bitak-bitak na lupa. Mga tuyong palaisdaan. At mga kalbong taniman. Ang bagsik ng El Nino ay tuluyan ng ipinaramdam ng kalikasan. Ang lalawigan ng Isabela na mayaman sa agrikultura, binayo ng lupit ng El Nino. Ang dating ginintuang taniman ng mais, bitak-bitak na lupa na lang ang makikita. Nawala ng kabuhayan ang maraming magsasaka. Ang Isabela ang nakaranas ng pinakamatinding epekto ng init ng El Nino. Wala tayong hanging habagat, yung tinatawag na southwest monsoon. At malaki ang economic implication sa Pilipinas, no? Dahil sa walang habagat, hindi na puno ng tubig ang ating mga dam. At dahil sa hindi na puno ng tubig ang ating mga dam, nagkakaproblema tayo ngayon. Ayon sa Department of Agriculture, umabot ng 10 bilyong pisong halaga ang pinsalang iniwan ng El Nino sa ating agrikultura. Ang mga dam, apektado rin. Bumaba ang water level ng mga dam sa buong bansa dahil sa matinding tagtuyot. Sa Luzon, 4 na dam kabilang na ang Angat Dam ang bumaba kaysa sa normal na water level. Ito rin ang itinurong dahilan ng paghihikahos ng mga taniman. Dahil kulang ang supply ng tubig sa bansa, walang sapat na irrigation sa mga bukirin. Kung lahat ng mga yan, isang posibilidad, ito na yung sinasabi natin na signos ng pagbabago ng klima. So sa history ng buong mundo, ay marami ng beses na nagkaroon ng climate change at saka yung greenhouse warming. Pero itong dekada na to at itong century na to, ito lang yung century na sinasabi natin na yung climate change ay gawa ng tao. Ang El Nino sa Australia, El Nino sa Peru, at El Nino sa California.
iisang muka ng El Nino sa ating bansa. Iisang epekto. Kaya't dapat lang na isang pagkilos ng buong mundo ang isagawa upang maibsan ang dilubyong hatid nito. Ang El Nino ay epekto na rin ng higit siglong pagbabaliwala ng mga tao sa kalikasan. Hindi pa huli ang lahat. Manguna tayo sa pagbabago. Ako po si Richard Gutierrez. Maraming salamat sa inyong pagtangkilik. Ito ang Anatomy of a Disaster.